po ako magsasabi kung ready na po kayo makinig ng salita ng Diyos. Dahil nandito po kayo ngayong umaga, isa lamang po itong patunay na tayo po ay excited na makarinig ng isang pagtuturo galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. It's been a while. Amen po. No, ako po inasay. Sabi ko, Pastora, ba't po niyo ako inasay na Sunday? Hanggang Wednesday na lang ako. Praise the Lord. But it's a privilege once again, this morning po, na makasama ko po kayo. Iniwan ko po ang taga Santa Rosa kanina. Habang si Pastora Janet po ang nagpipreach doon, kami naman po ang nagbabiyahe papunta dito. Amen po ba? At syempre, sabi ko nga, nakakatawa po kasi the last time po akong nagturo dito sa Pasita ng Sunday, that was January. Pero nung nagsimula po kami ng morning service sa Santa Rosa, ang gawain po natin sa Santa Rosa ay 7 o'clock in the morning. So, talaga pong talagang by God's grace. Hallelujah. Sige, tayo po. Okay na po? Amen, amen. Sige nga po, itaas na po natin yung ating mga Biblia kung meron po tayong dalang Biblia. Titingnan ko. O sige po, ay bilang. Sino po may cellphone? Pakitaas po ang inyong mga kamay. Ayan, mas marami po ang bilang na may dalang cellphone. Ate Bing, meron namang Bible ang aming cellphone. Pero magsarap pa rin po kapag nagbibitbit po tayo ng Biblia tuwing Sunday. Amen? Hallelujah. Tayo po'y sandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa isang pagkakataon na kami po'y muling mag-aaral at magbubulay-bulay ng iyong mga salita. Maraming salamat dahil ikaw ang aming tunay na tagapagturo dito sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa bukas na puso, sa bukas na kaisipan. Maraming salamat, Lord, dahil walang anumang gawa at pakana ng kaaway ang makapanaig sa aming kalagitnaan. Lord, ang lugar na ito ay pinababalutan namin ng iyong apoy sa pangalan ni Jesus. At salamat, Lord, dahil ang mensahe mo ay tatanggapin namin ng buong-buo ngayong umaga. Walang nanakawin ng kaaway dahil ang atensyon namin ay sa iyo lamang, Panginoon. Salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat sa kapangyarihan mo na kumikilos sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, free to move in our midst this morning. Father God, we thank you so much for this morning, O God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas mong palakpak sa nagalmusal. Praise the Lord. Sa lahat ng excited sa Lord. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng patuloy po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, verse 29. Acts chapter 5, verse 29. At katulad po na nakalagay dito sa ating part, we must obey God rather than men. Sa akin po, we must obey God rather than human beings. Buksan din po natin ang ating Biblia sa Acts chapter 4, verse 19. Ang sabi po doon, but Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? Amen po ba? Hallelujah. Kung tutusin po, apat na letra lamang po ang kalakip sa salitang obey. Pero pag titingnan po natin ang kahulugan nito, o hahalukayin po natin, pipag-ibigayin po natin, pag-aaralan, napakalalim po ang ibig sabihin nito. A simple word, but it is hard to do it. Obey. Kilala po natin si Martin Luther King. Siya po ay isa sa courageous leader sa American history. Noong kanyang buhay po ay nalagay sa alanganin, yung life po niya ay puro threats and opposition dahil may pinaglalaban po siya. At alam po natin ang kwento na ang pinakasubdulan po ng kanyang buhay, siya po ay ibinigay niya, kumbaga yung buhay po niya ay talagang ibinigay po niya sa pinaglalaban niya, na ang kapalit ng nais niya mangyari sa Amerika ay talagang gusto niya po magkaroon ng freedom freedom to worship
yung civil rights po. Tayo po, kapag may nais tayong gawin, na alam natin na taliwas o malayo sa nais ng gusto mo, alam mong mali yun, mag-o-obey pa rin ba tayo? Babalik po tayo sa ating teksto. We must obey God rather than men. Pero baliktad po kasi. Rather we obey men than. Nangyayari po ba ito? Ayoko kasi may masabi sa akin. Kaya gagawin ko na lang. Kapatid, kahit ba mali, gagawin mo. Mahirap po talaga kapag tumayo ka dun sa katuwiran at i-obey mo yung katuwiran. Pero nga, bilang isang Kristiyano, kailangan po itong makita sa ating buhay. Ilang taon na po tayong tagasunod ni Kristo? Ilang taon na po tayong tagapaglingkod ni Kristo? Pwede po nating i-gauge yung ating level ng obedience po sa Kanya. Amen po? Obey! O-B-E-Y. Pero kapag hinakbangan mo, maraming masasagasaan sa buhay mo. Pero kung mahal mo ang Panginoon, gagawin mo. Amen po ba? Dahil mahal natin ang Panginoon, gagawin po natin yung O-B-E-Y. Yan. So sa buhay po natin, may mga pagkakataon, there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politics, nor popular, but he must do it because conscience still tell him it is right. So kapag tumayo ka sa tama, at i-obey mo yung tama, meron talagang masasagasaan. Kasi you cannot please everybody. Amen po ba? Kasi tama yung gagawin mo eh. I-obey mo, susundin mo yung tama eh. Pero kung alam mo, ito, ang nais ng Diyos, gagawin po natin. Amen po ba? Hallelujah. Exodus chapter 1, verse 15 to 22, alam na alam po natin yung ating history sa Bible. Sino po ang nakakaalam ng kwento ng mga Hebrews midwife? Sila lang naman po nagpaanak kay Moses. Taga Sunday school, ano? Nagbigay po ng panukala ang Parao dahil nakita po niya na marami na ang mga Hudyo, mga Israelita. Kapag bibilangin ang population ng mga Israelites, parang sa tingin niya outnumbered na ang mga Egyptians. So anong ginawa po? Kasi talagang nag-flourish po yung mga lahi ng mga Israelita sa Egypto. Simula nung sila'y lumikas doon, tumira sila doon sa panahon ni Joseph. Pinagpala po ito ng Panginoon, hindi lamang sa numbers, even po sa kanilang mga ari-arian. Marami pong mayayamang mga Israelita noon. So nakita po ng bagong Paraon, hindi nakilala ng Paraon yung ginawa ni Joseph noon, siguro natabunan na ng history. At ang tingin po niya sa mga sa mga Israelita, ito po'y threat sa kanila. So nagbigay po siya ng panukala. Amen po ba sa Sunday school? Ano ang panukala ng Paraon? Binigay po niya ng instruction ng mga paanak, yung mga midwives. At sabi niya, sa bawat lalaki na sanggol na ipapanganak, ito ay ikitla ng buhay, papatayin, shock. Di ba? So, ang tanong ko, sumunod po ba ang mga Hebrews midwives? No. Bakit kaya hindi sumunod? Kung tutusin, ang nagbigay ng panukala, ang nagbigay ng utos, ay yung nakakataas sa katungkulan kung saan sila ay nakatira. Amen po ba? Dahil alam na mga Hebrews midwives, siguro itong mga Hebrews midwives na to, doon na sila naipanganak, kasi ilang generations na po sa Ehipto. Pero kahit sila sa Ehipto lumaki, anong tawag po nila? Bugbog sa pangaral, bugbog sa salita ng Diyos. Alam po nila ang katuruan. Alam po nila ang batas. Alam po nila patungkol sa salita ng Diyos. At alam nila na taliwas.
Opposite yun sa nais ng Diyos sa pinapagawa ng Paraon. Anong ginawa po nila? Hindi po nila pinatay yung mga sanggol na lalaki. Di sana kung pinatay nila yun, wala pong Moses. Walang deliverer. Amen po ba? So tumayo sila, tinayuan po nila ang kanilang nalalaman patungkol sa salita ng Diyos. Alam nilang mali ito. Amen po ba? Sabi nga natin, rather than obeying the edict of the Pharaoh to kill every Hebrew boy at his birth, the midwives trusted God. Ang salita po dun nagtiwala sa Diyos. Bakit po? Bakit sila nagtiwala? Kahit alam nila na ang buhay nila ay malalagay sa alanganin. At alam nila po, yung kanilang buhay ay maaring kamatayan ang kapalit. Pero hindi sila nag-obey. Bagkus, nagsumunod po sila kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. At ano po ang kaakibat po nito na pagsunod nila sa Diyos? Pinagpala po, mas lalo pa nang dumami. Amen po ba? A simple word. Obey. Tingnan po natin yung definition. From Holman's Illustrated Bible Dictionary, pareho tayo attendance to. Obedience means to hear God's word and act accordingly. Ang pagsunod po pala ay to hear God's word and act accordingly. So kahit pala nakinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo pa rin inaktuhan, disobedient ka pa rin sa Panginoon. Amen? Kasi napakalinaw po to hear God's word. Lahat naman tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang tanong, pagkatapos po nating mapakinggan, may ginagawa po ba tayo? May inaakto. Kumbaga, it's a step of faith. And act accordingly. Eerdmans Bible Dictionary, ang sabi po dito, obedience means true hearing or obedience involves the physical hearing, yung pakikinig po sa tenga natin, that inspire the hearer, and a belief or trust that in turn motivates the hearer to act in accordance with the speaker's desire. Huwag po nating hayaan na yung salita ng Diyos na ating napapakinggan tuwing Sunday o kung saan ka man dumatalo ng gawain, pag may Bible study, hanggang pakinig lang. Sabi nga po natin, dapat meron itong nakikita sa ating mga buhay. At kapag inaktuhan po natin, nilakaran po natin ang salita ng Diyos, ay talaga po marami ang personally sa buhay po natin, marami ang matatanggal. At masakit po. Sa pag-obey po natin sa Lord, may mga bagay po sa buhay natin na tayo mismo muna ang masasaktan. Pero kapag sumunod po tayo doon at ginawa po natin yon, inaktuhan po natin yon, sigurado ko may kaakibat namang pagpapala galing sa Panginoon. Anong gusto mo? Sumpa? Ay mas gusto ko na, di bali ng masakit. Ayoko sumunod yung sumpa kasi hindi ka sumunod, may sumpang kasama. Pero nung ikaw ay sumunod, kahit masakit yan, pero ang kalaunan naman ay merong pagpapala. Amen? Amen. So, pag sinamarize po natin ang definition ng obedience, it means to hear, trust, submit, and surrender to God, and obey His word. Napaka-linaw po ang ibig sabihin. To hear, trust, submit, surrender to God, and obey His word. In obeying the Lord, ano po ba ang involved nito? Para magawa po natin yung pagsunod sa Diyos, ano po ang magmo-motivate sa atin? So kapag meron po tayo nito, ako po'y naniniwala na kahit masakit, gagawin po natin ang buong pusong pagsunod sa Diyos. Ang ganda. Okay, number 1, in obeying the Lord, what does it involve?
Ano po ba ang involved doon? Dalawang party, ikaw at ang Panginoon. Amen. Ang unang-una po, para magawa po natin ang totoong pagsunod sa Lord, ang kailangan po natin ay love. Bakit kailangan mong pag-ibig? Our obedience to God prove our love. Pinapatunayan mo, kaya ka sumusunod sa Diyos dahil mahal mo siya. Dapat ang pagsunod po natin sa Panginoon, ang pinaka-motivating factor natin dahil mahal po natin ang Panginoon. Period. Hindi dahil sinabi ni pastor, hindi sinabi ni ganito, hindi sinabi ni sister, kung hindi, mahal mo ang Panginoon. Pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat. Amen po ba? Pero bakit hindi po natin gawin ito sa Panginoon? Sa pagsunod po natin sa Lord, mahal po natin siya eh. Sige Lord, our motivation for obedience is love. John chapter 14, verse 15, ang sabi po dito, if you love me, obey my commandments. Proverbs 8:17, I love them that love me, and those that seek me early shall find. Oh, sabi ng Lord, no? I love them that love me. Hindi po pwedeng isa lang ang magmahal sa'yo eh. Dapat i-reciprocate mo. Ibabalik mo yung pagmamahal na yun. Sabi nga natin, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Pero anong pwede nating ibigay? So kung love ang ibinigay sa atin, love din dapat yung ibabalik natin sa Kanya. Amen po ba? Pag-ibig, paghigugma, pagmamahal. O ano niyo ba? Ano pa? Ti amo? Kaya ka nandito dahil hindi Sunday ngayon. Oh, sige, given na yun. Kaya ka nandito, gumising ka ng maaga, pupunta ka ng maaga, dahil mahal mo ang Panginoon. Gusto mo siyang makaniig, gusto mo siyang makasama, amen po ba? Kasi kapag walang pag-ibig, lahat ng ginagawa natin, magsasawa ka. Amen? Di ba sabi nga po, sino po yung nagturo, minsan may nagturo po dito, na yung mga asawang babae, mahalin niyo daw yung asawa niyong lalaki. Kahit na minsan, hindi niyo na-feel, mahalin niyo pa rin. Kasi hindi na sa expectation mo. Pero sabi nga po, nung minahal mo yung isang tao, nung tayo po'y minahal ng Lord ang lahat-lahat sa atin. Hindi lamang yung maganda, pati po yung mga kapintasan natin. Amen po. I love them that love me. Masarap po yatang makapaginig sa Panginoon, anak, mahal na mahal kita. 1 John chapter 5, verse 2 and 3, we know we love God's children, and if we love God, and obey His commandments. So, ibig sabihin po, basahin na lang po natin 1 John 5, 2 and 3. Pero, ang sinasabi po dito, loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burden. Ang pag-ibig po natin sa Diyos, ang pagmamahal po natin sa Diyos, ay yung pagkikip po natin ng Kanyang commandments. Tinatago, kumbaga hindi mo lang, parang ganito po yun eh. Yes, may Bible ka. Yung Bible mo, anong ginagawa ng Bible mo? Tinatago mo lang ba yan? Nilalagay mo lang sa bag? Bahal mo, Lord, kaya bubuksan mo ito at babasahin. Amen. At ang commandments ng Lord, hindi po ito pabigat. Amen. Kaya minsan nagsasabi, ayaw ko maging born again eh, killjoy yan eh. Hindi po, masarap po maging born again. Amen? Andito ka ngayon eh. Yun ang patunay. Marami lang aayusin. Pero ang pinaka-importante dito, ayos ang relasyon mo sa Lord. Amen. So
meron ka ng pag-ibig, lakipan mo pa ito ng pangalawa. Kailangan mo ng pananampalataya. Our faith demonstrates our obedience to God. 1 John chapter 2, verse 3 to 6, and we can be sure that we know Him if we obey His commandments. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar, and it's not living in the truth. But those who obey God's word truly show completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Those who say they live in God should live their lives as Jesus. Jesus did. So, pananampalataya. Ba't kailangan nating yung pananampalataya po kasi natin, ilalagay natin yung sarili natin sa katayuan ng Panginoon. At i-demonstrate po natin yung pag-ibig po natin sa Lord sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya po sa Kanya. Kasi po, kapag nag-obey po tayo sa Kanya, may mga bagay na hindi mo maintindihan. Pag nagbigay ng instruction ng Lord, hindi niya isisiwalat sa'yo, anak, itong mangyayari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi. Ang kailangan mo, aktuhan. At habang ikaw ay tuloy-tuloy na sumusunod sa Kanya, ipapakita naman yun ng Panginoon sa'yo. Ibig sabihin, kailangan dapat ang pananampalataya. Amen? Kasi kapag wala po yun, napakahirap. Ang kalaban ng pananampalataya ay ano po ba? Pagdududa. So kapag nagdududa ka na sa Panginoon, hindi ka nasusunod sa Kanya. Amen po ba? So kailangan po, love, ang pangalawa po ay faith. Kapag i-level up po natin yung pananampalataya po natin ngayon, paano po natin ito i-measure? Ang isa pong pinakamaganda sigurong patunay na may-measure po yung pag-obey po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay ang pagbigay po natin sa Kanya. Amen po ba? Pero, Mami, dito ko pa rin mamaya. Sige. Giving. Diba? It takes a lot of faith and trust God sa pagbibigay po natin. Kasi there will be times na walang-wala ka na, pero kailangan mo ibigay sa Panginoon. Pero nag-obey ka eh. Pero once na nag-obey ka, at nanampalataya ka, andun naman yung kaakibat na pangako ng Panginoon. Simple lang po, di ba? Kasi sumunod ka. Sa pagsunod mo, nilakipan mo ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya na yun, inaktuhan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, simple lang. But try. Minsan po, hindi naman humingi ng Lord ng pagkarami-rami sa atin eh. Ang hinihingi lamang po minsan ng Panginoon, sa akin, yung pag-obey po natin sa Kanya. Kasi kapag natutunan po natin sumunod sa Kanya, it will justify. Kasi kung minsan nagtatanong tayo, Lord, what next? Lord, next, anong sunod na gagawin ko? Bakit Lord walang nangyari? Ang sabi naman Lord sa'yo, anak, yung number 1 na pinapagawa ko sa'yo, hindi mo pa ginagawa. Humihingi ka ng number 2. Balikan po natin. Baka may mga bagay pong nais na pinapagawaan Lord sa atin na kailangan nating aktuhan yun. Amen? Hallelujah. Number 1, love. Number 2, faith. Ang number 3 po, perspective. Sa pag-obey po natin sa Panginoon, so pag sinabi natin perspective, pananaw, kasi ibig sabihin po nito, yung ating kaisipan. So para magawa po natin ang pagsunod sa Lord, kailangan yung kaisipan po natin, ito ay mabago. Kailangan may pagbabago. Amen? To obey the Lord requires getting
His perspective on our life every day. So para makasunod po tayo, masusunod tayo sa Lord, mag-obey po tayo sa Kanya, kailangan po yung pananaw ni Kristo, yun ang pananaw na nakalagay po sa atin. Kailan po? Araw-araw. Kaya nga, di ba may awitin na, binabago mo ako araw-araw. Ano po yung nababago doon? Hindi naman po yung physical nababago doon. Di sana ganun po, sexy na ako ngayon. Diba? Kasi binabago niya ako araw-araw. Diba? Dapat, pwede na ako magsuot ng pantalon na 24. Sorry na lang. Ibig sabihin, ang nababago po sa atin ay yung ating pananaw. Kasi kapag hindi po natin nabago yung ating kaisipan, napakahirap po sa atin na sumunod sa Kanya. Kasi me. Kapag inilagay po natin sa ating kaisipan, yung kaisipan ng Lord, mas madali po natin gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Romans chapter 12 verse 2, being renewed in our thinking. So, ibig sabihin, kailangang mabago. At paano ito mababago? Kung ang Biblia mo ay dikit-dikit na ang pahina. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Ay, hindi ako nagtanong sa worship team, what is your verse for this week? Ibig sabihin, kapag may sinagot sa akin, nabukas. Ate Bing, hindi na uso kasi ngayon yung Bible. High-tech na, Ate Bing, yung app, scroll down, scroll up, yung pala nasa laptop o nasa cellphone. As long as nababasa mo yung salita ng Diyos sa bawat araw, kasi kailangang mabago. Alam po ninyo, ang pinakakuta na laging inaatake ng kaaway ay ang ating kaisipan. Kapag hindi ito nabago, ay naku po, sorry ka na lang. Ang unang-unang sa'yo, talunan ka. Kasi iba Iba yung nakikita mo. Iba yung naririnig mo. Ay, hindi nabago yung kaisipan mo. Feeling mo, ako yun Ayoko nang umati sa church na yan. Pinaparinggan ako Ba't ako sinasabihan nito? Yung pala, kailangan Pero kapag nabago yung ating pananaw, nabago po yung ating kaisipan, thank you Lord. Kasi nag-gets mo na yung mensahe na pinaparating ng Panginoon. Amen po ba? Perspective. Kuta po ito, bakit merong maraming tao, maraming pera? Sino po yun? Maraming pera. Balik natin sa pamantayan ng mundo, talagang nagli-level up sila. Pero ang kanilang buhay ay puno ng kabiguan. Bakit po? Mayaman nga sila. Kaya nga mismo naalala ko po noon ako'y nagtatrabaho sa SM, alam mo kung sino yung tunay na mayaman at ang nag-aaktong mayaman. Yung mga tao po ba na biglang yumaman? Okay, credit card yan. Ganun Tapos, kulang ng lahat, limasin yung yung buong store. Nakapag-punch po yata ako ng 6 yung pushcart, sa... Tapos, ma'am, cashier card. Card, di mo ba nakikita? Wow. Sabi ko, pero alam niyo po, kapag tunay totoong mayaman, ay talaga naman. Makikita mo rin sa kilos nila, ito, hindi mo akalain tunay na mayaman. So, ganun din po tayo. Kapag yung ating kaisipan, itong isip na to, maaari nga, you have everything. Pero kapag ito, hindi na bago, napakahirap po sumunod sa Lord. Amen? Perspective. John chapter 15, verse 5, Philippians 4:13, nire-remind po tayo of who we are apart from Him and who we are with Him. So makita po natin yung buhay po natin kung malayo sa Kanya at kasama po Niya.
Hallelujah. At siguro alam naman po lahat, di ba? Alam po lahat ninyo ang kwento po ng aking buhay. Pero hindi po yung personal. Yung pagsunod ko sa Lord. Ayan. Naalala ko po, babalik ako lang yung history na ba yun, Ate Janet? Nung minsan siguro that was 4 years or 5 years ago, nung basta kaka-resign ko lang po nun sa Operation Blessing. At sabi po ni Ate Janet, galing kasi kami nung Santa Rosa, sabi niya ganun. Pero hindi pa po nag-sink in sa utak ko yun eh. Santa Rosa, sa'yo na. Sige te. Sa isip-isip ko po, ba't ako pupunta sa Santa Rosa? Excuse me, mga taga Santa Rosa, sorry na lang, dito kayo ngayon eh. Sabi ko, ba't ako mapupunta sa Santa Rosa? Dahil ang kaisipan ko sa Santa Rosa noon, parang nasa liblib ako. Parang napakalayo sa sibilisasyon. Sa totoo lang po, hindi talaga pumasok sa isip ko, nag-sink in na malilipat ako ng Santa Rosa. Pero alam niyo po, ni-nurture ng Lord yun eh, binago ng Lord. Pero sa isip-isip ko, ayoko nga. Pero ang sagot ko kay Ate Janet, okay po. Alam naman sabihin ko, ay ayoko po ate, ikaw na lang doon. Di ba? Obey. Pero hindi, yung word na obey, hindi pa po sa akin talaga ganon. Kumbaga, sa aga ng akin, ayaw ko talaga. Pero alam niyo po, pinroseso ng Lord yon. Pero ang sabi sa ano ko noon, kailangan kong sumagot, yes. Kahit hindi ko maintindihan. Kahit nasabihin ko sa ikaisipan ko, parang hindi pa siya nag-meet. Kasi nandito lahat ng friendship ko sa Pasita. Andito yung mga ginagawa. Yung parang dito, punta. Sabi ko nga po doon, pag ako umuwi ng Golden, lumalabas lang po ako sa labasan kapag ako'y paluwas po dito. Bakit? Kasi malayo po doon sa amin. Pagdating na alas 7 po ng gabi, tahimik na po yung mga tao doon. Maririnig mo kuliglig. Lalo na po doon sa pwesto ko. Sa likod po ako ng bukid. Pero alam niyo po, nag-obey eh. And the blessings of the Lord, just follow. Yung perspective, babaguhin yan eh. Tanungin niyo po ako ngayon, kung babalik ako, titira po ulit ako sa Pasita, mag-iisip po ulit ako. Umaga, nag-sink in na po sa kaisipan ko, kasi nga po binago ng Lord yung perspective ko. Napamahal na rin po sa akin ng mga taga-Pasita. Taga-Santa Rosa. Mahal ko naman po taga-Pasita. Hallelujah. Pero perspective, kailangan po natin, para magawa po natin sumunod sa Lord, kailangan po nating mabago ang ating kaisipan. Mabago yung ating pananaw. Mabago yung ating paningin. Pastora, bakit? Minsan po kasi, kapag hindi po nabago yung ating paningin, minsan may makikita talaga tayong hindi kaaya-aya sa iyong nakikita. Pero sabi nga po, don't judge a book by its cover. Open the book and read the book. Ganon din po yun. Sa pagsunod po natin sa Panginoon, ay papakita lang ng Panginoon lang yan. Parang libro lang yan eh. Yung cover lang. Pero habang tuloy-tuloy kang nagpapatuloy sa pagsunod sa Kanya, unti-unti, ipapakita niya sa'yo, anak, ito yan eh. Amen. Perspective. Ang pang-apat, meron ka ng pananaw. Una, meron ka ng pag-ibig, meron ka ng pananampalataya, meron ka ng nabagong pananaw. Ang pang-apat po, kailangang may courage ka. Lakas ng loob. Katatagan. Tama ba yung nanay? Matatag na kalooban. Amen po ba? Kailangan mo pala ng courage kapag sumunod ka sa Lord. Bakit po kailangan natin ng katatagan o tatag ng loob? Hindi matitinag ang iyong desisyon pag sumunod ka sa Lord. Bakit po? Dahil may mga bagay po sa ating buhay na sa pagsunod natin sa Lord ay may i-give up tayo. We might have to give up things we like to do in order to do what He asked. Amen?
We might have to give up. Question, ano po ang pinag-give up ng Lord sa atin ngayon na naghihinder sa ating pag-obey sa Kanya? We might have to give up things we like to do in order to do what He asks. So yung katatagan o tibay ng loob, ano po yan lalong-lalo na sa pagsunod ng Panginoon, hindi po yan instant na makukuha natin. So babalik po tayo dun sa courage grows out dahil sa ating paglago po natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po napoproduce on your own yung tibay ng loob. Pero dahil ang pananampalataya mo sa Diyos ay lumalalim, ito po ang nagbibigay ng katatagan sa iyo at tibay ng loob na sumunod sa Kanya. Amen. Ay, konti lang. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Courage. Pakisabi po sa tatlong katao, you need courage. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan talaga po natin yun Tatag ng loob, tibay ng dibdib. Sabay ganon. Courage. So meron ka ng katatagan. Meron ka ng tibay ng loob. Buga po ito ng iyong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Laki-laki po yan, ano po? Dagdagan mo pa ng panglima, dapat determinado ka. So, hindi ka lamang kailangan na may tibay ng loob ka. Kasi posible pang mawala yan Sabayan mo ng determinasyon. Determine ka na magsunod sa Lord. Determined to follow and obey Him. Iba po yung determinasyon sa tibay ng loob. Kasi yung determinasyon, aaktuhan mo na. Kaya may tibay na ng loob ka, takatatagan ka na ng loob, aakto ka na, determinado ka na, sige na Lord. Do or die na to Lord. Sino po ang alala ng inyong Sunday School sa Daniel chapter 3. Kwento po ito ng tatlong magkaibigan. Hindi po magkaibigan. Shadrach, Meshach, and Abednego. So dumating po yung pagkakataon na si King Nebuchadnezzar ay nagbigay po ng isang panukala. Babasa po natin yan sa chapter 3, verse 4 up to 18. Na pagdating po ng dapit hapon, basta pag tumunog po, yung sabi na natin trompeta, lahat ng mamamayan ay titigil sa kanilang ginagawa at sasamba doon sa walang gustong dumugtong sa kwento ko. Hallelujah. Sa verse 4 po, sige basahin po natin. Then Daniel chapter 3 verse 4. Then the herald loudly proclaimed, "This is what you are commanded to do, O peoples, nations, and men of every language. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace." Napakalinaw po, no? Alam naman po natin during that time, marami pong lahi ang nakatira sa Babylon. At kasama po dito ang mga Israelita. So alam po natin yung kwento. Sabi may nagsumbong sa hari. Mahal na hari. May 3 po na Israelita na kahit nagbigay na ng panukala, hindi sumunod. Ayan.
So anong ginawa po ng mahal na hari? Pinatawag po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung tinanong po siyempre, in-interrogate, to make the long story short, basahin po natin ang verse 16 ng Daniel chapter 3. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it. And he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your God or worship the image of gold you have set up. At makikita po natin yung determinasyon ng tatlong magkaibigan na to. Alam po nila na kapag hindi sila sumunod, ang buhay po nila ay kapalit. Kaya nga po, di ba, kapag nag-ano po tayo na, ay, kailangan mabago ako dito. Dapat hindi lang sa salita, ay determinado ka, aktuhan mo, gawin mo. Amen. Once nangako ka sa Lord, tugdin mo. Kaya minsan sabi ko, wag kang ura-urada. Sabi ka, Lord, ganito, ganito, ganito. Tapos sa dami mo sinabi, wala kang nagawa kahit isa. Kasi alam niyo po ba, bawat salita na sinasabi natin sa Panginoon, naka-mark down po ba yan sa Kanya? Hallelujah. Determined to follow and obey Him. So, pasabi po sa 5 tao ulit, determinado ka na. 5 po. 5. Determinado ka na? At saan ako determinado, Pastora? Sa pagsunod sa Lord. Ito naman. Determinado ka na pumunta sa ibang bansa? Basta ba nakahir ka sa Lord eh? Amen po ba? Hallelujah. Pero, kahit may pag-ibig ka na, meron ka ng pananampalataya, nabago na yung pananaw mo, meron ka ng katatagan o tibay ng loob, at determinado ka, pero kapag hindi mo alam yung number 6, no way. Kailangan alam po natin, knowing God's commands. Kasi, mahirap sumunod kapag hindi mo alam kung ano ang pinapagawa sa iyo. Amen? Buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ng Salmo 118, verse 33 to 34. Commitment and knowing God's commands. Sabi po ng psalmist, Teach me, O Lord, to follow your decrees. Then I will keep them to the end. Give me understanding, and I will keep your law and obey it with all my heart. Kailangan po natin, alam po natin ang mga panukala ng Panginoon. So malalaman naman po natin ang commands ng Lord, panukala po niya, statutes po niya, batas po niya, kapag binuksan po natin ang, sabi nga po, read your Bible, pray every day. Hindi po pray lang, dapat po may pagbabasa. Hindi lamang nagbasa, nakikinig ka pa. Amen? Knowing God's commands. Sabi nga po reading and obeying God's word is the only way believers can stay on the path that pleases God. Gusto mo bang ma-please ang Lord? Magbasa ka. So, ang sabi nga po natin, after reading, obey God's word. So, yun lang po yung tamang daan. Is the only way believers can stay on the faith that pleases. On the path pala, that pleases God. Tamang landasin. Tamang daanan. Kasi ako po'y naniniwala, kung tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos at sinusunod po natin,
100% ang buhay po natin ay hindi mapapaliwara. Amen. Walang magsasabi sa magulang, "Ma, sorry." May kapatid po ako. Siyempre, ako po yung hindi magkukwento ng ibang tao. Ang ikwento ko po, sarili kong pamilya. Make it a lesson. May kapatid po ako na panganay po siya sa lalaki. I don't need to mention his name. Siya po ay, siyempre, pag panganay na lalaki, nandun din po yung lahat ng attention sa kanya. So, na sinabi niya, "Mami, gusto kong mag-aral ng respiratory therapy." That time po, nang naglabas ng kurso na yun, ay mga unang batch po siya sa Mary Child's College. So, pinag-aral. Hindi namin alam, pumapasok, pero ibang eskwelahan ang pinapasukan. So, pagdating po ng kuha ng class card, walang may pakita. Kasi iba po yung mga kaklasmate. Yung kaklasmate po niya, kaklasmate sa inuman, kaklasmate sa paghihit-hit. Ganun po, kapatid ko. Aminado po ako doon. So, nalaman po namin, pinauwi namin ng probinsya. Kasi wala eh. Yung first year lang talaga. So, ang usapan, sumunod ka sa magulang. So, yes ma'am, hindi mo naman maririnig sa kapatid ko na ayaw eh. Yes naman siya. Pag tinawag mo yun, yes. O, upo. Ganun ba tayo? So, to make the long story short, hindi po siya nakagraduate ng college. Lahat po, 6 po kami magkakapatid. 5 po sa amin ay college degree. Siya lang po sa kapatid ko na hindi nakapagtapos. So, siya po ay nakapag-asawa. So, sabi namin, baka apihin ng tong kapatid namin kasi hindi nakapag-aral. So sabi ko kina Mami, ganito na lang, para walang masabi yung asawa, tulungan na lang po natin yung mapapangasawa niya na mapag-aralin natin. Para walang isumbat. Na sabihin, palamunin ka. Diba, totoo na nangyayari yun, diba? Sa buhay. So, nakapagtapos po yung asawa. Actually po yung asawa niya ngayon ay assistant principal na po doon sa amin. Pero ang good news, ako po yung nagulat last year. Nung umuwi po ako sa Romblon, that was 2000, siguro mga 2 years ago. Ako po yung natuwa nung sinabi ng kapatid ko, "Ate, si kuya nag-aral." What? Kasi at the age of 40 years old, he decides to go back. Mag-aral po sa kolehiyo. Pero hindi na po magulang ko nagpapaaral. Sariling kayod na po niya. At sabi niya, kasi tinanong ko, nung pumunta dito, "To, ba't ka nag-aral?" Sabi niya. Sabi niya, "Hirap." Sabi niya ganon. Lumalaki na yung anak ko. Graduating na po siya ngayon sa education. Pero sabi niya, "Sayang Tino, sana sumunod ako kina daddy at mommy." Nung buhay pa. Ibig sabihin, tayo man po, para wala tayong pagsisihan sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Kung ano sinasabi ng Lord, kung ano sinasabi ng someone in authority sa church, kapag sinisharean ka, may rebuke sa'yo, tanggapin mo, is for our own good. Amen po ba? So, natutuwa po ako. Sabi ko, ay, si Carabao, graduate na. Tawag ko po dun eh. Pero, alam mo, natutuwa ako kasi na-realize man, huli man magaling, ay nakahabol din. At nag-graduate na siya. Natutuwa ako siguro pag nakita ko siyang nakasuot na, ano po yun? Gown? Tapos sabi ko, wow, siguro kung buhay ang nanay ko, una-una pong iiyak yun. Minsan po, dumarating siya na sabi niya ganun, mag-exam na eh. Wala pa akong pambayad. Pero sabi ko, sige lang to, ayos yan, ano yan. Kung tutusin po, isa lang ang anak niya.
Determinado eh. Tsaka alam na po niya kung ano yung nais po niya. So tayo po, kapag alam po natin yung nais ng Lord, knowing God's commands, hindi po mahirap sa atin ang sumunod sa Kanya. Amen? Kung nais po natin yung landas na nais nating lakaran ay patuloy na magbigay ng kasiyahan sa Panginoon, sumunod po tayo sa Kanya. Amen? Number 7, the last but not the least. Hindi lamang alam mo ang salita niya, yung commands niya. So, meron ka ng courage, meron ka ng determination, alam mo yung commands ng Lord sa'yo. So, lakipan mo ito ng commitment. Commitment to obey. Grabe po, no? Inipoksihan mo na ng isa, nilagyan mo pa ng rugby. Ang pangatlo, pakuan mo pa. Siguradong hindi na yan matatanggal. Tama po ba? Kasi may courage ka na, may determination ka na. Oh, commitment. Committed to obey regardless of the cost we have to pay. Kapag nag-decide talaga po tayo 100% na sumunod sa Lord, sundin yung gusto niya, sundin yung mga panukala po niya, meron talaga tayong pagbabayaran. Hindi ka naman pwede kumain sa restaurant na hindi ka magbabayad eh. Amen po ba? Bakit po kailangan ng commitment to obey? Kasi even there's temptation to compromise. Dito po papasok yung compromise. So kapag hindi ka committed sa Lord na sumunod, mas madali sa atin ang mag-compromise. Pero kapag may pag-ibig ka, may pananampalataya ka, na bago ang pananaw mo, meron kang tatag ng loob o tibay ng dibdib at loob na sumunod, determinado ka, alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, at meron kang commitment. Ito po, commitment na to, Lord, ano na to, 100% do or die na to. So kahit attempt ka, dahil committed ka na. Ano po ba sa mag-asawa ang kailangang pinaka-ingredients po para tumagal? Yung mga mag-asawa po dito, pakisagot po ako. Aside from love. Pastor Mon, ano po? Question? Ilan taon na po kasal kayo ni ate? Wow! 26 years. Pastora Janet? 23? Hindi ko po makita. Alam niyo ba po, malinaw yung aking ano. Sige, yun na lang po. Basta matagal na rin. Kuya Junar, ilang taon na po kayong kasal? Hindi alam, pati Cecil, oh. 26. Kuya Sunny, kayo po ni Ate Flora. Ilan taon na po? 30? 28 years. In counting. Ba't po ako nagtatanong, bakit po sila nakatagal ng ganyan? Nung namatay pong mother ko, her age is 63 years old. 64 ba? 64. Alam ni Ante, no? So, marami rin pong mga pagsubok sa kanilang pagsasama. Palipat-lipat po kami ng bahay. Napunta po ako na San Jose Mindoro, balik sa Romblon. Kasi meron pong na-involved na hindi dapat ma-involve. Pero, ano pa rin po. In the long run, sila pa rin po
hanggang namatay po ang mother ko. Nung nililibing na po yung mother ko, sabi ko sa father ko, if you want to get married, so be it dad, hindi po kami magiging hadlang. Sabi ko pong ganun. But praise God, hanggang ngayon po ay malo pa rin tatay ko. Ano po, ba't ako nagtatanong, ano po ang nag-hold sa relasyon ng mag-asawa? Ako po yung naniniwala na aside from love, ay yung commitment. Tama po ba? Commitment. Committed sa isa't isa. Come what may. High or low. Committed. Kasi hindi naman smooth sailing po, di ba? May mga rough seas, rough... Ay, hindi ko natanong si Ate Nance saka si Kuya Boy. Ilang taon? Dugay na? 33? Wow, 33. So kailangan yung commitment. So tayo po, para magawa po natin yung patuloy po nating pag-obey sa Panginoon, kailangan nating maging committed sa cause niya. Come at may Lord, sige Lord, I will obey. Committed to obey regardless of the cost we have to pay, even there's temptation to compromise. Amen? Hindi po mahirap. Hindi po mahirap mag-obey sa Lord. As if, ano po yun? Quote and quote. Hallelujah. Alam ko po, nandito po kayo ngayong umaga, dahil nag-obey po kayo sa Lord. As a conclusion. Sige, aside po natin yung conclusion. Wala ako. Yan. So, alam po natin from Genesis to Revelation that Bible has a lot to say about obedience. So, alam po natin kung bakit nagawa ang Ten Commandments about obedience, pagsunod. So, sabi nga po sa Deuteronomy 11:26-28, sums it up like this: obey and you will be blessed, disobey and you will be cursed. Ang nais ng Diyos, maranasan po natin ang pagpapala. Pero kailangan meron tayong gawin. Next. In the New Testament, we learn through the example of Jesus Christ that believers are called to a life of obedience. So ito po, we don't learn obedience overnight. Amen po ba? Hindi yan, bukas, okay na ako. It's a lifelong process that we pursue by making it a daily goal. Goal po natin yan. Lord, ngayong araw na ito, makasunod ako. Hindi lang siya minsan sinabi mo, Lord, yes, I will obey. Every day po kasi may mga bagay po tayong nararanasan na minsan, simple things, pero hindi na po pala tayo nakaka-obey sa Kanya. Alam niyo po ba na ang pag-obey po natin sa Panginoon allows others to serve God's power in our lives. So yung pag-obey po natin sa Lord, nagbibigay po ito ng way para makita ng tao, ng ibang tao, yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Obey. Ano lang yun eh? Kahit saan, maririnig mo yan. Pero kapag inaktuhan mo, ginawa mo na, mahirap. Pero sabi ko nga, kung lakipan po natin ito ng ating pinag-uusapan, kahit mahirap, tingin ko po sa biyaya ng Panginoon ay magagawa po natin. Amen. Siguro po ang pinakasusi sa akin ng obedience is, marunong ka makinig sa Panginoon. Minsan bilang tao, mahirap. Kasi may sarili kang gusto eh. Pero ako po'y naniniwala na kapag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, hindi po yan para sa ikakasama po natin. Lagi po yan sa ikakabuti at ikakaganda ng ating mga buhay. Remember po, hindi pwede magsama ang tubig at ang langis. Ganon din po ang buhay sa mundo at buhay ng isang mananampalataya. So kapag nag-decide po tayo, yes Lord, I obey, yes Lord,
Yes, Lord. Kaya siguro po nagawa yung yes, Lord, yes, Lord. Yung yes, Lord po natin, nakipan po natin ito. Hakbangan po natin ito. Lakaran po natin ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Can I call the worship team? May isang inawit po tayo kanina, yung first song sa worship. Sabi nga po natin, in obeying the Lord, ang unang-una pong ingredient ay ang pag-ibig. Gaano po natin kamahal ang Panginoon sa oras na ito? Hallelujah. Shall we all rise up from our seats? Hallelujah. Mahal kita, o aking Panginoon. Hayaan po natin na the first time first time po natin nakarinig na salita ng Diyos, nalaman po natin patungkol sa Kanya. Di ba ibang klase po yung seriousness natin? Ibang init, ibang pag-ibig. Baka po yung pag-ibig po natin ngayon medyo lukewarm na o medyo nababawasan. Siguro kailangan po natin makita, Lord, ito na pala. Sabi ko, akala ko mahal kita, Lord, pero pala hindi naman pala. Ano po natin? Saliksigin po natin yung ating mga puso, ang ating kaisipan. Gaano nga ba kita kamahal, Panginoon? Katulad pa ba ito ng unang makilala kita? Or nag-fade out na? Hallelujah. So sing the song, sing it from your heart. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko.
maraming salamat dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan sa mga oras na ito. Salamat sa pag-ibig mo na hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Sa pag-ibig mo na hindi nagbabago. Kahit minsan, Lord, alam po namin, personally, Lord God, hindi po namin nagagawa na 100% na mahalin ka. Lord, sa araw na ito, dalangin ko, O Diyos, na muli mong i-ignite yung passion namin, O God, sa pag-ibig mo namin sa iyo. Lord, we need your love today. Para magawa po namin, Lord, ang nais mo ipagawa sa aming mga buhay. Na kaya namin ginagawa ito, Panginoon, dahil mahal ka namin. Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Nakikita mo ang aming mga sitwasyon. Maraming mga bagay kaming nagagawa na minsan hindi ito ang nais mo, God. Lord, tulungan mo kami na lakaran namin yung tamang landas na nais mo naming lakaran. Mahirap, Lord, gawin minsan, pero salamat, Lord, na nandyan ka patuloy na umaakay sa amin sa tamang landas. Nais namin, Lord, na makita mo kami faithfully obeying you, God. Sa aming paglilingkod, nagpapatuloy kahit maraming nararanasan. Dahil tinawag mo kami, Panginoon, at sumunod kami. Patuloy naming mararanasan ang gabay at pagsama mo sa amin. Lord, naniniwala ako ngayong umagang ito dahil natutunan namin sumunod sa iyo. Kasama din ito, Lord, mararanasan namin ang pagpapala na pangako mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa bawat babae at lalaki na rin ito ngayong umaga na nagdesisyon na patuloy na sumunod sa iyo. Sumunod sa iyong mga salita, sumunod sa iyong mga tagubilin, sumunod sa iyong mga panukala. Patuloy namin, Lord, pahalagahan ang iyong salita sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Lord, na kapag ito'y patuloy na nailagak namin sa aming mga buhay, sa aming mga puso, walang sino man dito, Lord, ang mawawala sa tamang landas. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, patuloy kang kumilos mightily sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa mayamang biyaya. Salamat sa mayamang pag-ibig na patuloy naming nararanasan. Muli, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay. Take control, O God. Salamat, Panginoon, at sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah.